Iyon na. Curiosity ba ito? O isang matagal ng pagnanasa na pinigilan sa loop ng 3 taon? Walang kamalay-malay, napunta ang aking tingin sa puwang na iyon, at doon, naranasan ko ang sandali na nagpabago ang king buhay. Habang lumilingon si Miguel, napasinghap ako. Ito ang pinaka-perpektong katawan ng lalaki na nakita ko sa buong buhay ko. Ngunit ang talagang ikinagulat ko ay ang kanyang ari. Paanong magiging ganun kalaki iyon? Nakasama ko ang aking asawang si Tonyo sa loop ng 25 taon, ngunit hindi ko man lang naisip ang ganito. Overwhelming ang tanging tamang salita para ilarawan ito. Nagsimulang humampas ang aking puso ng napakabilis. Naramdaman kong may gumagalaw sa isang bahagi ng aking katawan na ganap na natutulok sa loop ng 3 taon. Ano ito? Hindi ko inaasahang mararamdaman ang ganito sa edad na 53. Kung susuportahan ninyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas mabilis ninyong maririnig ang mga bagong tunay na kwento ngang tren ng paglubok ng araw. Kaya, simulan na natin ang kwento ngayon. 53 anyos. Ano pa bang pwedeng mangyari sa edad na ito? 3 taon na ang lumipas simula nang biglang pumanaw ang aking asawang si Tonyo dahil sa atake sa puso. Nagtatrabaho ako bilang head nurse sa isang ospital sa universidad, at bawat araw ay lumalaban ako, ngunit pag-uwi, isang nakabibinging katahimikan lamang ang naghihintay sa akin. Ang aking 27 taong gulang na anak na si Junjun ay abala sa kanyang trabaho bilang developer sa isang kumpanyang laro. Mahirap makita ang kanyang muha minsan o 2 beses sa isang buwan, ngunit sa araw na iyon, tumawag si Junjun. Ma, pwede ba kaming umuwi ni Miguel? Sumabog daw ang tubo ng tubig sa boarding house ni Miguel, kaya wala siyang matutuluyan. Si Miguel ay matalik na kaibigan ni Junjun mula pagkabata. Narinig kong 29 na siya, at naninirahan pa rin mag-isa sa isang boarding house, nagtatrabaho bilang fitness trainer. Paminsan-minsan ay nababanggit ni Junjun ang kanyang pangalan, ngunit hindi ko pa siya nakita ng personal. Oo, halika na. Maghahanda ako ng hapunan. Matapos kong ibaba ang telepono, bigla kong napagtanto. Sa loob ng 3 taon, ito ang unang pagkakataon na mag-host ako ng bisita. Habang namimili sa grocery, nag-iisip ako kung anong pagkain ang iluluto. Sa pag-akalang mahilig sa karne ang nga binata, bumili akong liempo at iba't ibang gulay. Sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba na mahanda ng pagkain para sa isang tao. Bandang alas 7 ng gabi, tumunok ang doorbell. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Junjun na nakangiti, at sa tabi niya, nakatayo ang isang taong ganap na iba sa aking inaasahan. Siya ay isang binata na may matangkat na pangangatawan, marahil mga 185 cm ang taas, malapat na balikat, at higit sa lahat, isang maliwanag at mainit na ngiti. Ang kanyang katawan, na malinaw na pinananatiling maayos para sa isang fitness trainer, ay makikita kahit sa kanyang damit. Kumusta po, nanay? Ako po si Miguel. Paumanhin po sa biglaang pagdating. Nakaroon ako ng magandang impresyon sa kanyang magalang na pagbati. Ang kanyang boses ay mainit at kalmado. Ngunit ang tawag na nanay ay tila kakaiba ngunit nakakatuwa. Hindi. Sige, pasok ka. Ikaw ang madalas na ikinukwento ni Junjun na kaibigan niya. Habang nakaupo sina Junjun at Miguel sa sala, may kakaiba akong naramdaman. Mas mukhang mature si Miguel, marahil dahil mas matanda siya ng 2 taon. Ang kanyang kalmado at magalang na kilos ay kapansin-napansin. Habang naghahanda ako ng hapunan, naririnig ko ang kanilang pag-usap mula sa kusina. Hindi tulad ni Junjun, si Miguel ay nagsalita ng mahinahon at mapanuri. Nakakatuwang makita siyang nagbibigay ng taos-pusong payo tulad ng isang nakatatandang kapatid kapag nagbabahagi si Junjun ng kanyang nga problema. Nanay, gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Biglang dumating si Miguel sa kusina at nagtanong. Ayos lang, umupo ka na, malapit na akong matapos. Hindi po. Hindi ko po kayang umupo lang habang mag-isa niyo po itong inihahanda. At dun, nagsimulang tumulong si Miguel sa pahuhugas ng pinggan.
Ang galaw ng makalamnan sa kanyang braso habang binubuksan ang tubig ay nakakuha ng aking pansin. Sa loob ng 3 taon, ang lalaki lamang na nakikita ko ay mga doktor o pasyente sa ospital, kaya kakaiba ang pakiramdam na makita ang isang binata ng ganito kalapit. Sa oras ng hapunan, si Miguel ay kumain ng may gana. Nanay, napakasarap po ang luto ninyo. Pakiramdam ko, matagal na akong hindi nakakakain ng home-cooked meal. Mahirap nga siguro kumain ng maayos kapag mag-isa kang nakatira sa boarding house. Opo. Halos convenience store meals at ramen lang po ang kinakain ko. Matagal na po akong hindi nakakatikim ng ganitong masarap na pagkain. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi ni Miguel. Nakakadurog niyang puso na sa edad na 29, mag-isa pa rin siyang nakatira sa boarding house at nahihirapan sa buhay. Habang si Junjun naman, nag-usap lang tungkol sa malaro, hindi niya alam ang nararamdaman ng kanyang kaibigan. Miguel, anytime na gusto mong kumain, dumating ka lang. Mahirap sigurong mabuhay mag-isa. Maraming salamat po nanay. Talagang pinainit niyo ang aking puso. Nakita kong saglit na namuo ang luha sa mata ni Miguel. Naramdaman ko kung gaano siya kalungkot. Sa sala, patuloy silang nag-uusap tungkol sa malaro at trabaho. Si Miguel ay kadalasang nakikinig, ngunit sa kanyang paminsan-minsang pagbabahagi, naramdaman ko ang kanyang maturity. Marahil dahil sa kanyang trabaho bilang fitness trainer, nakakakilala siya ng iba't ibang tao, kaya ang kanyang pakikitungo sa kanila ay maselan. Lumipas ang alas, 10 gabi, nagsimula ng humikap si Junjun. Ma, matutulog na po ako. Kailangan kong umalis ng maaga bukas. Sige, Miguel, sa master's bedroom ka matulog. Inihanda ko na ang higaan. Hindi po, nanay, sa sofa na lang po ako matutulog. Sapat na po iyon. Ano ka ba? Bisita ka? Kaya dapat sa mayos na kwarto ka matulog. Sa huli, napagdesisyonan ni Miguel na matulog sa master's bedroom, ako sa kwarto ni Junjun, at si Junjun sa sofa sa sala. Habang inihahanda ko ang tuwalya at toiletries para kay Miguel, muli kong tiningnan ang kanyang anyo ng mas detalyado. Nang malapitan, talagang guwapo siya. Sa kanyang mabait at mainit na impresyon, kasama ang kanyang matipunong pangangatawan, siya ay isang lalaki na gugustuhin ng sinumang babae. Maraming salamat po, nanay. Hindi ko na po alam kung kailan ko huling naranasan ang ganitong pagtanggap. Wala iyon. Magpahinga ka ng mabuti. Pagbalik sa aking kwarto, hindi pa rin ako makatulog kaagad. Kakaiba ang pakiramdam na may bisitang lalaki sa bahay pagkatapos ng 3 taon. Ang maliliit na ingay mula sa pasilyo, ang tunog nga yabag papunta sa banyo, kahit ang tunog ngang pag-inom ngang tubig, ay narinig kong malinaw. Bandang alas, 2 nga madaling araw, bigla akong kinailangan pumunta sa banyo, dahan-dahan akong bumangon, binuksan ang pinto, at lumabas sa pasilyo. Ngunit narinig ko ang tunog ng shower mula sa banyo. Mukhang naliligo si Miguel. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko, ngunit talagang kailangan ko, kaya naghintay ako sa harap ng pinto. Ngunit bahagyang nakabukas ang pinto ng shower. Siguro hindi ito ganap na naisara ni Miguel. Iyon na. Curiosity ba ito? O isang matagal ng pagnanasa na pinigilan sa loob ng 3 taon? Walang kamalay-malay, napunta ang aking tingin sa puwang na iyon. At dun, naranasan ko ang sandali na nagpabago ang aking buhay. Nakita ko ang likod ni Miguel na naliligo, at siya ay parang isang estatwa. Ang linya mula sa kanyang malapat na balikat hanggang sa kanyang payat na baywang. Ang kanyang matigas na kalamnan sa likod. At habang lumilingon si Miguel, napasinghap ako. Ito ang pinaka-perpektong katawan ng lalaki na nakita ko sa buong buhay ko. Ngunit ang talagang ikinagulat ko ay ang kanyang ari. Paanong magiging ganun kalaki iyon? Nakasama ko ang aking asawang si Tonyo sa loob M25 taon, ngunit hindi ko man lang naisip ang ganito. Overwhelming ang tanging tamang salita para ilarawan ito. Nagsimulang humampas ang aking puso ng napakabilis. Naramdaman kong may gumagalaw sa isang bahagi ng aking katawan na ganap na natutulog sa loob ng 3 taon. Ito ba?
Hindi ko inaasahang mararamdaman ang ganito sa edad na 53, dali-dali akong bumalik sa aking kwarto. Hindi ako makatulog dahil sa kaba. Paulit-ulit na lumilitaw sa isip ko ang imahe ni Miguel. Nakakahiya man, ngunit tumutugon ang aking katawan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na nakaramdam ako ng ganitong kakaibang init. Nakatulog ako ng huli na ng umaga, ngunit tumunog ang alarm clock bandang alas 6, kailangan kong pumunta sa ospital tulad ng dati. Pagkatapos maligo at maghanda ang almusal, nakita ko si Miguel na nag-ehersisyo sa sala. Nagising ko ba kayo, nanay? Paumanhin po. Hindi, maaga talaga akong gumigising. Nag-ehersisyo si Miguel nang walang pang-itaas, at ang katawan na nakita ko kagabi ay muling lumitaw sa aking harapan. Labis akong kinabahan kaya halos tumakbo ako papunta sa kusina. Habang nahahanda ang almusal, patuloy kong pasilip-silip na tinitingnan si Miguel. Ang kanyang pag-ehersisyo ay talagang maganda. Ang bawat kalamnan na gumagalaw ay parang isang eskultura. Miguel, kain na ang almusal. Salamat po, nanay. Kakain po ako ng marami. Kahit habang kumakain, patuloy na napupunta ang tingin ko kay Miguel. Marahil dahil sa nakita ko kagabi, iba na ang tingin ko sa kanya, hindi lang siya kaibigan ni Junjun, kundi isang kaakit-akit na lalaki. Nanay, napakasarap po talaga. Matagal na po akong hindi nakakatikim ng ganitong almusal. May lungkot na naramdaman sa sinabi ni Miguel. Nakakadurog ng puso na sa edad na 29, mag-isa pa rin siyang nabubuhay ng ganun kahirap. Miguel, kung nahihirapan ka, dumating ka lang anytime, mahirap sigurong mabuhay mag-isa. Maraming salamat po, nanay, sa kabaitan ninyo sa akin. Niyakap ni Miguel ang aking kamay ng marahan. Marahil ay para lang ipakita ang kanyang pasasalamat, ngunit sa sandaling iyon, parang may kuryenteng dumaloy. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na naramdaman ko ang init ng katawan ng isang lalaki habang hinahawakan ng kanyang mainit at malaking kamay ang akin. Mabilis kong inalis ang aking kamay at pumunta sa lababo para mahugas ng pinggan. Umalis si Miguel kasama si Junjun, at naiwan akong mag-isa. Sa buong araw na iyon, hindi ako makapagkonsentrate sa ospital. Hindi ko man lang maayos na tingnan ang ma-chart ang pasyente na dala ng mga nurse. Paulit-ulit na lumilitaw sa isip ko ang imahe ni Miguel. Lalo na ang kanyang ari. Nurse manager, ayos lang po kayo. Parang namumula po ang mukha ninyo. Nag-alala na tanong ng assistant nurse manager. Pagod lang ako. Sa oras ng tanghalian, muling lumapit si Mr. Lopez. Si Mr. Lopez, na 52 anyos, ay nagpakita na interes sa akin sa loob ng ilang buwan. Ms. Torres, kung libre kayo ngayong gabi, gusto niyo po bang kumain tayo minsan? Paumanhin po, abala po ako. Lagi kong ibinibigay ang parehong sagot. Sa loob ng 3 taon, hindi ako tumugon sa interes ng sinuman. Ngunit ngayon, may iba. Habang tinitingnan ko si Mr. Lopez, inihambing ko siya kay Miguel. Pareho sila en edad, ngunit ganap na makaiba ang kanilang pangangatawan. Habang pauwi ako, patuloy akong nag-iisip. Posible ba na sa edad na 53, ay ganun ko kakonsyas ang isang 29 na taong gulang na binata? At kaibigan pa ang aking anak. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking puso. Nang pumasok ako sa bahay, mas naramdaman ko ang pagiging mag-isa. Ang magabakas ng presensya ni Miguel kagabi ay nasa lahat ng dako. Isang basong naiwan. Isang nakatiklop na tuwalya. Hindi rin ako makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na lumilitaw sa isip ko ang imahe ni Miguel. Nakakahiya man, ngunit tumutugon ang aking katawan. Naramdaman kong muling nabuhay ang aking emosyon bilang isang babae, naganap na nawala sa loob ng 3 taon. Lumipas ang ilang araw, at hindi bumuti ang sitwasyon. Sa ospital at sa bahay, patuloy kong naisip si Miguel. Lalong lumalala ito kapag mag-isa ako sa gabi. Pagkaraan ngang isang linggo, muling tumawag si Junjun. Ma, gusto po ulit umuwi ni Miguel. Gustong-gusto daw po niya ang luto niyo. Sige, halika na. Pagkatapos kong sumagot, naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso, nasasabik akong makitang muli si Miguel.
Muli akong nahanda ng hapunan, mas maingat ko itong ginawa kaysa dati. Nag-ayos din akong damit sa harap ng salamin. Mas nag-ingat ako kaysa dati. Bandang alas 7 ng gabi, dumating sila. Muling magalang na bumati si Miguel. Nanay, paumanhin po at muli akong dumating. Bakit ka nagpapaumanhin? Pasok ka na. Ngayon, mas detalyado kong nakita si Miguel. Talagang guwapo siya. Isang matipunong pangangatawan na nagpapakita ng kanyang pagiging fitness trainer at ang kanyang mainit na ngiti. Sinumang babae ay may in love sa kanya. Habang kumakain ng hapunan, mas marami akong pagkakataong makipag-usap kay Miguel. Si Junjun ay nakatuon lamang sa laro. Miguel, kumusta ang trabaho mo bilang fitness trainer? Masaya po. Nakakatuwang makita ang nga tao na nagiging malusog. Ngunit sa ngayon nahihirapan pa rin ako sa pinansyal. Nagustuhan ko ang kanyang tapat na sagot. Mukha siyang matured dahil sa pagtanggap niya sa katotohanan ng walang payayabang. Ngunit mahalaga pa rin na gawin mo ang gusto mo. Siguradong magtatagumpay ka sa huli. Nakakakuha po akong lakas ng loob kapag may mga taong tulad ninyo ang sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Mas kaakit-akit si Miguel nang ngumiti siya. Mayroon siyang kaakit-akit na pagkalalaki. Maaga na tulog si Junjun. Kami lang ni Miguel ang naiwan sa sala. Miguel, gusto mo bang ang saa? Opo, gusto ko po. Pumunta ako sa kusina para magtimpla ng tesaa at sumunod si Miguel. Nanay, tutulungan ko po kayo. Ayos lang. Umupo ka na. Hindi po. Ayokong kayo lang ang gumawa ng lahat. Kaya, makasama kaming naghanda ng saa ni Miguel. Sa maliit na kusina, may mga sandali na nakakadikit ang aming katawan. Sa bawat pagkakataon, bumibilis ang tibok ng aking puso. Habang uminom ng TSA, mas malalim na usapan ang aming pinag-usapan. Ang pagkabata ni Miguel, ang kanyang na pangarap, ang kanyang kasalukuyang na problema habang nakikinig ako, mas lalo kong nagustuhan ang binatilyo na ito. Nanay, hindi po ba mahirap na kayo lang mag-isa? Nag-alala na tanong ni Miguel. Sanay na ako. Dahil 3 taon na akong nag-isa, hindi ko po akalain na ganito pala kalungkot ang mamuhay mag-isa. Talagang kahanga-hanga po kayo, nanay. May naramdaman akong pagkakapareho sa sinabi ni Miguel. Pareho kaming nabubuhay ng mag-isa sa iba't ibang dahilan. Nang gabing iyon, muling natulog si Miguel sa master's bedroom. Ako naman, muli sa kwarto ni Junjun. Ngunit ngayon, mas nahirapan akong matulog. Paulit-ulit na lumilitaw sa isip ko ang mga usapan namin ni Miguel. Bandang alas 1 ng madaling araw, muli akong kinailangan pumunta sa banyo at lumabas. Ngayon, tapos na si Miguel maligo. Nakasalubong kami sa pasilyo. Nagising ko ba kayo, nanay? Hindi. Ayos lang. Nang malapitan, basa ang buhok ni Miguel, marahil dahil kaliligo lang niya. Nakasabit ang tuwalya sa kanyang balikat, at wala siyang pang-itaas. Muling lumitaw sa aking harapan ang kanyang matipunong dibdib at abes. Naisip ko ang nakita ko kagabi. Dahil sa lapit, naramdaman ko pa ang kanyang amoy na panlalaki. Nanay. Tinawag ako ni Miguel nang nag-alala, nang makita akong nakatulala. Paumanhin. Antok lang ako, dali-dali akong pumasok sa banyo, namumula ang mukha ko sa salamin. Hindi dapat ganito ang nararamdaman ko sa edad na 53. Ngunit hindi sumusunod ang aking puso, mula kinabukasan, mas lumalim ang aking interes kay Miguel. Sa tuwing babanggitin ni Junjun si Miguel, mas lalo akong nakikinig. Ma, nahirapan po si Miguel ngayon. Hindi daw po siya binabayaran sa gym. Ano? Paano siya nabubuhay? Nagtatrabaho din po siya sa convenience store. Talagang nahihirapan siya. Mas lalo akong nag-alala nang marinig ko ang mahirap na sitwasyon ni Miguel. Sa edad na 29, ganun pala kahirap ang kanyang buhay. Ilang araw pakaraan, naisip kong kontakin si Miguel mag-isa. Nakuha ko ang numero niya kay Junjun. Junjun, ibigay mo nga sa akin ang numero ni Miguel, dadalhan ko sana ngang ulam sa bahay. Talaga po. Matutuwa po si Miguel.
Kaya nakuha ko ang numero ni Miguel, nag-atubili ako ng ilang araw, ngunit sa wakas ay nag-text ako, Miguel, si nanay ito. Kung may oras ka, dumating ka sa bahay para kumain, sayang lang ang dami kong pakain. Agad na dumating ang kanyang reply. Nanay, maraming salamat po. Pwede po ba ako bukas ngayong gabi? O hihintayin kita? Habang nagte-text kami, bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko inaasahang mararamdaman ang ganito sa edad na 53. Kinabukasan ng gabi, mag-isa lang dumating si Miguel. May company dinner daw si Junjun. Okay lang ba kung mag-isa lang ang nanay? O naman, halika, pasok ka. Sa pagkakataong ito, oras lang naming dalawa. Habang naghahanda ako ng hapunan, hindi ko maiwasang mag-alala. Si Minsu, na nanonood ng TV sa sala, paminsan-minsan ay sumisilip sa kusina at ngumingiti. Nanay, mukhang masarap po iyan. Ang bango. Malapit na. Sandali lang. Nang umupo kami para kumain, may kakaibang pakiramdam. Dahil wala si Juno, mas komportable at natural kaming nakakapag-usap. Nanay, nagpapasalamat po ako na naghanda kayo ng ganito kasarap na pagkain. Ano ka ba? Kumain ka lang ng marami. Kumain si Minsu ng napakasarap. Masaya na akong tingnan lang siya. Habang kumakain, paulit-ulit na napupunta ang tingin ko sa labi ni Minsu. Ang galaw ang kanyang panga habang ngumungiya, ang paggalaw ang kanyang lalamunan habang lumulunok lahat ang iyon ay kaakit-akit para sa akin. Ang galing niyo talagang magluto, nanay. Makakakuha kaya ako ng ganitong kainan kapag nag-asawa na ako? Siyempre naman. Ang isang mabuting lalaki tulad mo, Minsu, siguradong gugustuhin ngang sinumang babae. Ay, hindi po ganun. Hindi pa po ako financially stable. Napakagandang ngiti ni Minsu nang mahiyain. 29 na taong gulang na siya, ngunit mayroon siyang napaka-inosenteng panik. Minsu, bala ka bang girlfriend? Maingat akong nagtanong, at namula ang muha ni Minsu. Wala po. Busy po ako sa trabaho. At sino po ba ang gugustuhin ang isang lalaking nakatira sa boarding house? Huwag kang magsalitang ganyan. Si Minsu ay talagang isang mabuting tao, mabait at magalang. Nang sinabi ko ito ng taos-puso, mukhang naantik si Minsu. Napakasarap po sa pakiramdam na marinig iyan mula sa inyo, nanay. Matapos ang hapunan, nagpatuloy kami sa pag-usap ng mas malalim habang umiinom ngang sa sala. Ang nga kwento tungkol sa pamilya at pangarap ni Minsu. Habang naririnig ko ang ito, mas lalo kong nagustuhan ang binata. Maaga po kasing namatay ang mga magulang ko, kaya mahigit 10 taon na po akong mag-isa. Ganun ba? Kung gayon siguro ay napakahirap para sa iyo. Madalas po akong malungkot. Lalo na kapag pumupunta ako sa isang mainit na tahanan tulad nito, mas lalo kong namimiss ang aking pamilya. Ramdam ko ang matinding kalungkutan sa mga salita ni Minsu. Nawalan din ako ng asawa at nalungkot sa loob ni 3 taon, ngunit ang binatang ito ay nabuhay ng mag-isa mula sa mas bata pang edad. Minsu, ituring mo ang bahay namin na sarili mong bahay. Malugot kang tinatanggap anumang oras. Talaga po. Baka po makagambala lang ako. Ano ka ba? Ako rin ay nalulungkot kapag mag-isa ko. Nang sandaling iyon, hinawakan ni Minsu ang aking kamay. Siguro ay para ipakita ang kanyang pasasalamat, ngunit sa sandaling iyon, may kuryente na dumaloy. Maraming salamat po, nanay. Ang pagkakaroon po ng taong kasing bait niyo. May namumuong luha sa mata ni Minsu. Napakaawa ang kanyang hitsura, kaya nang hindi ko namamalayan, hinaplos ko ang kanyang pisngi gamit ang kabilang kamay. Huwag kang umiyak. Hindi ka na nag-isa. Ngunit sa sandaling iyon, ipinatong ni Minsu ang kanyang kamay sa aking kamay. At dahan-dahan, hinalikan niya ang likod ng aking kamay. Nanay, nagsimulang bumilis ng husto ang tibok ng aking puso. Hindi lang ito simpleng pagpapahaya ng pasasalamat. Nabago ang tingin ni Minsu. Minsu, nanginginig din ang boses ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Ngunit ayoko ring huminto. Dahan-dahan na lumapit si Minsu sa akin. Ang distansya sa pagitan namin,
Habang nakaupo ako sa sofa, ay unti-unting lumiliit. Nanay, abnormal po ba ako? Ano? Kapag tinitingnan ko po kayo, kakaiba ang nararamdaman ko. Sa una po ay inakala kong pasasalamat, ngunit ngayon po ay parang iba na po ang pakiramdam. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa pag-amin ni Minsu. Hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganoong damdamin. Minsu, alam ko po. Hindi po ito tama. Nanay po kayo ni Juno at ako. Ako lang. Nang simulan ni Minsu na ibaba ang kanyang ulo, nang hindi ko namamalayan, iniangat ko ang kanyang panga. Minsu, ako rin. Ako rin ay kakaiba ang nararamdaman kapag tinitingnan kita. Nang makatinginan kami, hindi na kailangan nga salita. Dahan-dahan na lumapit si Minsu sa akin, at hindi ako tumanggi. At nagtagpo ang aming ngalabi. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ngayong labi ngayong lalaki sa loob ng 3 taon. Malambot at mainit. Maingat si Minsu. Hinalikan niya ako ng napakaingat, na parang babasagin ako. Pagkatapos ng halik, nakatinginan kami. Pareho kaming humihingal. Nanay. Minsu, alam kong hindi ito tama. Ngunit alam ko rin. Ngunit hindi ko ito mapigilan. Muling niyakap ako ni Minsu. Sa pagkakataong ito, mas matindi, mas mainit. Nang gabing iyon, lumampas kami sa isang linya na hindi na maaring balikan. Ang init ng katawan ni Minsu, ang kanyang hininga, at lahat ng nakita ko sa kanya kagabi ay naging totoo. Napakalaki nito. Ito ay ganap na ibang karanasan kaysa sa aking asawa. Nang matapos ang lahat, nakahiga kami at nakatinginan. Nanay, nagawa po ba namin ang isang malaking kasalanan? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ako nagsisisi. Hindi ko matanggi ang kapunuan na ito na naramdaman ko sa loob ng 3 taon. Hindi ko ito kailanman masasabi kay Juno. Siyempre naman, ito ang ating lihim. Nang gabing iyon, nakatulog si Minsu sa aking mga bisik. Tiningnan ko ang kanyang muka habang natutulog, at naunawaan ko kung gaano kalungkot ang isang binata na namuhay ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Kinabukasan niyang umaga, bago bumangon si Minsu, bumangon muna ako at nahanda ng agahan. Inakala kong baka awkward. Ngunit, Nanay, magandang umaga po. Magalang na bumati si Minsu, tulad ng dati. Ngunit dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking kamay. Ang maliit na haplos na iyon ay nagbalik ng alaala ng nakaraang gabi. Nakatulog ka ba ng mayos? Opo. Napakahabang panahon po bago ako nakatulog ng mahimbing. Habang kumakain ng agahan, pareho kaming nakaka-aware sa isa't isa. Sa panlabas, nag-usap kami ng ordinaryong usapan, ngunit sa aming nga mata, iba ang aming sinasabi. Pagkatapos umalis ni Minsu, naiwan akong mag-isa. Parang panaginip lang ang nangyari kagabi, ngunit ang amoy ni Minsu na naiwan sa kama ay nagsasabing ito ay totoo. Mula ng araw na iyon, nagsimula ang aming lihim na relasyon ni Minsu. Sa panlabas, kami ay magkaibigan ng anak at ina, ngunit sa totoo lang, kami ay magkasintahan. Madalas na pumupunta si Minsu sa bahay nang walang alam si Juno. Minsan sa oras ng tanghalian, minsan sa gabi, gumugugol kami ng oras na kami lang. Nanay, hanggang kailan po kaya posible ang ganitong relasyon? Isang araw, tanong ni Minsu habang nakayakap sa akin. Hindi ko alam. Ngunit sa ngayon masaya ako sa sandaling ito. Ako rin po. Napakasaya ko po kapag kasama kayo, Nanay. Ngunit alam naming dalawa na hindi maaring magpatuloy ang ganitong relasyon magpakailanman. Pagkatapos ng 1 buwan, nagsimulang magkaroon ng problema. Nagsimulang maginala si Juno. Medyo kakaiba si Minsu nitong mga nakaraang araw. Hindi siya sumasagot sa matawag, at marami siyang dahilan kapag gusto ko siyang makita. Ganun ba? Siguro busy lang siya. Ngunit madalas na pumupunta si Minsu sa bahay mo mag-isa, diba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nahulog ang puso ko. Nagsisimula nang makahalata si Juno. Siguro ay kukuha lang ng ulam. Kakaiba pa rin. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Minsu. Minsu,
Nagsisimula nang maginala si Juno. Naramdaman ko rin po. Ano po ang gagawin natin? Kailangan nating maging maingat. Huwag muna tayong makita sa ngayon. Napakahirap po niyan. May halong pagkadismaya sa boses ni Minsu. Ako rin ay ganun. Sa loob ng isang linggo, hindi ko nakita si Minsu. Miss na miss ko siya. At hindi ko na ito makayanan. Hindi ako makapag-concentrate sa ospital. At hindi ako makatulog sa gabi. Sa huli, hindi ko na matiis at pumunta ako sa boarding house ni Minsu. Ito ang unang beses na nakapunta ako doon, at napakaliit at napakalungkot nito. Nanay, paano po kayo nakapunta dito? Nagulat si Minsu at sinalubong ako. Miss na miss kita. Sama salitang iyon, niyakap ko si Minsu. Miss na miss ko ang init ng kanyang katawan matapos ang isang linggo. Bali na rin po ako. Ni isang araw na wala kayo, nanay. Sa maliit na silit na iyon, muling naging isa kami, mas matindi, mas mainit, ngunit hindi namin alam na ang araw na iyon ang magiging huli ng aming relasyon. Pag-uwi ko, naghihintay si Juno. Ma, saan po kayo galing? May emergency sa ospital. Sa oras na ito, sarado na siguro ang ospital. Kakaiba ang tingin ni Juno. May hinala siya. Dumaan din ako sa grocery. Napakalungkot ko sa aking sarili na nagsisinungaling. Nang gabing yon, may emergency call ako mula kay Minsu. Nanay, malaking problema po. Nagpunta po si Juno sa boarding house ko. Ano? Nanay, nakita niya po siguro ang kotse niyo. Nagpunta po siya habang wala ako at tinanong po sa property management office kung sino ang pumunta. Ngayon ay talagang nasa bingit na kami ng pakakabunyak. Kinabukasan, direktang nagtanong si Juno. Ma, ano po ang relasyon niyo kay Minsu? Ano ka ba? Kaibigan ko siya? Ma, huwag po kayong magsinungaling. Nakita ko po ang kotse niyo sa harap ng boarding house ni Minsu kahapon. Hindi ko na ito maaring itago pa. Ang mga mata ni Juno ay may halong pagkadismaya at galit. Juno? Totoo po ba ang kanong relasyon sa inyo ni Minsu? Nanginginig ang boses ni Juno. Patawad, Juno. Nakamali talaga ang nanay. Nang yumuko ako, naupo si Juno. Paano po ninyo nagawa iyan? Kaibigan ko po siya. Juno, ipapaliwanag ko. Ano pa po ang kailangan ipaliwanag? Kaibigan ko po siya. At sa inyo pa, na may 20 taong agwat. Nagsimulang umiyak si Juno. Pakiramdam ko ay nahahati ang dibdib ko. Nang gabing iyon, dumating si Minsu. Sinabi niya na narinig niya ang lahat mula kay Juno. Nanay, pasensya na po talaga. Ako po ang nagkamali. Hindi. Minsu, pareho tayong nagkamali. Nagagalit po talaga si Juno. Ayaw na po niya akong makita kailanman. Umiyak din si Minsu. Nawalan siya ang kanyang pinakamamahal na kaibigan. Ano po ang gagawin natin, nanay? Kailangan na nating tapusin ang ating relasyon. Nang sabihin ko ito, mahigpit na hinawakan ni Minsu ang aking kamay. Talaga po bang kailangan? Hindi na natin kayang saktan pa si Juno. Nang gabing iyon ang aming huling gabi. Nahanda kami para sa pamamaalam habang magkayakap at umiyak. Nanay, mahal niyo po ba ko? Mahal din kita, Minsu. Ngunit alam ko, ito ang tama. Pagkatapos ng ilang araw, tumawag si Minsu at sinabing lilipat na siya. Sinabi niya na magtatrabaho na siya sa isang gym sa ibang lugar. Sa araw ng kanyang pag-alis, huling pumunta si Minsu sa bahay. Wala si Juno. Nanay, napakasaya ko po. Kahit sandali lang. Ako rin, Minsu. Maghanap ka rin ng mabuting tao, nanay. Sana makahanap ka rin ng mabuting tao at mamuhay ng masaya. Pagkatapos nga huling yakap, umalis si Minsu. Habang pinakmamasdan ko ang kanyang likod, hindi tumitigil ang aking luha. Pagkatapos nun, lumipas ang 3 buwan. Unti-unti nang bumabalik ang aking relasyon kay Juno. Sa una, ayaw niya akong makita, ngunit ngayon, paminsan-minsan ay tumatawag siya para magtanong kung kumusta na ako. Ma, okay po ba kayo? Oh, okay lang ako. Ngunit sa totoo lang hindi ako okay.
Gabi-gabi inisip ko si Minsu. Hindi na ako kinontak ni Minsu kahit kailan. Siguro ay may bago na siyang buhay. Muli akong nag-iisa ngayon. Pakiramdam ko ay bumalik ako sa 3 taon na nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Nalaman ko na kung ano ang pag-ibig. Maring ito na ang aking huling pag-ibig sa edad na 43, ngunit hindi ako nagsisisi. Dahil naranasan ko ang tunay na pag-ibig. Paminsan-minsan ay nagtataka ako kung masaya si Minsu ngayon. Nakahanap na ba siya ng mabuting tao at nag-asawa? O naalala pa rin niya ako? Anuman ang mangyari, ito ay naging isang mahalagang alaala para sa akin. Isang magandang alaala na itatago ko habang buhay. Minsu, saan ka man naroroon at anuman ang ginagawa mo, sana ay maging masaya ka. At salamat sa pagpapaalala sa akin na isa akong babae muli.